Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. At napakaganda ng reflection sapagkat ang ating Panginoon ay nagbibigay ng halimbawa ng tunay na pagpapatawad at pagbibigay ng pagkakataon sa kapwa o tao na tayo ay makapagbago. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, si Jesus ay nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ngunit kinabukasan ay maagang nagbalik sa templo. Dinungog siya ng buong bayan. Kahit daw po siya nangaral sa kanila. Dinala sa kanya ng mga eskriba at mga Pariseo ang isang babae na nahuli sa pakikiapid at inilagay siya sa gitna. Winika nila kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y natutok sa pakikipag-apid. Ipinag-uutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ang ganitong mga babae. Ano ang sabi mo?" Ito ay kailang itinanong upang subukin siya at maisumbong. Datapwat yumuko si Jesus at isinulat ang daliri sa lupa. Dahil sa mapilit lang pagtatanong sa kanya, tumuwid siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang pumukol ng bato sa kanya." At muli na namang yumuko upang sumulat sa lupa. Sa pangungusap na ito, sila ay isa-isang umalis mula sa pinakamatanda at naiwang nag-iisa si Jesus na kasama ng babae na nasa gitna. Tumuwid si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala bang humatol at magparusa sa iyo?" Sumagot siya, "Wala, Panginoon." Ako man, ani Jesus sa kanya, "Hindi kita hatulang parusahan. Humayo ka at huwag kang magkasala." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Nanood ako ng Balitang Pilipino. At nakita ko sa balitang ito yung lahat ng campaign ng mga politicians sa nalalapit na election sa Pilipinas. Ang ganda ng kanilang pananalita. Nakakaakit, nakakainganya. At sa kanilang pananalita ay naroon yung mga pangako nila. Pangako ng pagbabago, pangako ng pagbibigay, pangako ng kaligtasan. At sa bawat pananalita ng mga politicians na ito, naroon yung mga palakpakan. Ang lalakas. Nagbubunyi sila. Meron pa silang mga flag na winawagayway sa mga pananalita at pangako ng mga politicians. Subalit ang mga pangakong ito kalimitan ay hindi na ibibigay. Ito ay depende kung sila ay mananalo o kaya ito ay depende kung sila ay mayroon na ibibigay pagkatapos sa eleksyon. Minamahal ko mga kapatid, mayroong isang pangako sa atin ng ating Panginoon at ito'y napakaliwanag sa ating reflection sa linggong ito. At ang pangakong ito, 100% na ito ay ibibigay sa atin. 100% na makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Sinasabi sa versikulo sa ating reflection, "Hindi ko ikinalulugod ang kamatayan ng isang tampalasan, kundi ang sa kanyang pagbabalik at magkaroon ng buhay."
At ito'y dinagdag pa ng ating Panginoon. Sinasabi niya, ako'y pumarito upang bigyan sila ng buhay. At ang buhay na ito ay buhay na ganap at kaaya-aya. Makikita natin sa Gospel ni John chapter 10, verse 10, ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga ang pangako niya ay ganap na buhay. Yung tunay, kumpletong buhay ang ibinibigay niya sa atin. At ito'y makakamtan lamang natin kung kasama natin ang ating Panginoon. Saan nga ba natin at paano natin nakakamtan o hinahanap ang buhay na ganap? Nakakalungkot, pinamahal ko mga kapatid, sapagkat sa ating paghahanap, sa ating nais tagpuin o makuha ang buhay na ganap, doon tayo nagkakasala. Sapagkat sa ating paghahanap, sa ating paghahangad, tayo nalilihis sa landas ng ating Panginoon at dito tayo nagkakasala. Ang napakaganda halimbawa ay sa banal na Ebanghelyo. Ang babaeng binigay sa harap ng ating Panginoon ay naghanap ng kaganapan ng buhay, naghanap ng kaligayahan. Subalit sa kanyang paghahanap, hindi niya natagpuan sa tamang paraan, kundi ito ay hindi kalooban ng ating Panginoon at ito ay hindi sa plano ng ating Panginoon. Yung mga eskreba na naghahanap ng kaganapan ng buhay sa pamagitan ng kapangyarihan, nais nilang magkaroon ng kapangyarihan upang hatulan ang babaeng ito at upang bigyan ng hatol din ang ating Panginoon pagkatapos. Alam nila na wala silang kapangyarihan na umatol sa kapwa ng kamatayan. Kaya ginamit nila yung babaeng yun. Ginamit nila yung babae upang maging bitag sa ating Panginoon. Na kung hahatulan ng ating Panginoon ang babaeng ito, magkakaroon sila ng kapangyarihan para batuhin ang babaeng ito. At pagkatapos magkaroon sila ng kapangyarihan na isumbong ang ating Panginoon sa batas sa mga Romano, sa authorities, upang ang ating Panginoon ay hatulan ng kamatayan. At kung ang ating Panginoon ay magkamali at hindi niya hatulan naman yung babaeng yon, ang sasabihin nila sa ating Panginoon, ikaw ay mali yung aral na sinasabi mo sa amin, sapagkat hindi ka sumusunod sa utos ni Moises na batuhin ang ganitong klaseng babae. At dito siya magwawalan ng credibility sa kanyang pangaral. Subalit anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi siya nagpahuli sa bitag ng kanyang mga kaaway. At sa halip, binigyan pa niya ng pagkakataon na buksan yung kanilang isipan. Buksan yung kanilang isipan na sila man ay makasalanan. Nang sinabi ng ating Panginoon, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Ito'y pagkakataon na aral sa mga kalaban ng ating Panginoon. At dito nabuksan ang kanilang isipan na sila man ay makasalanan, na sila ay walang karapatan, walang kapangyarihan na humatol sapagkat sila man ay makasalanan. Minamahal kong mga kapatid, ganito ang sitwasyon, ganito ang buong paligid natin ngayon. Patuloy na nagkakasalang tao, patuloy tayong nalilihis ng landas sa paghangad natin ng kaganapan ng ating buhay. Ay natutulad tayo sa babae at mga eskriba at pariseyo sa banal na Ebanghelyo, na sa ating paghahanap ay gusto nating makamtan sa pamagitan ng kayamanan, kasikatan at kapangyarihan. Subalit sa paghahanap natin ng lahat ng ito, tayo nalilihis ng landas sapagkat hindi natin nagagawa at natatanggap yung kalooban ng ating Panginoon. Yung ating paghahanap sa buhay natin
ay hindi na ayon kalimitan sa kalooban at plano ng Diyos, at dito nga tayo nagkakasala. Ano ba yung plano ng ating Panginoon na sinasabi dito? Napakagandang halimbawa ng plano ng ating Panginoon ay ang halimbawa sa banal na Ebanghelyo ngayon. Ang plano ng ating Panginoon nang iharap yung babaeng yon, ang plano niya ay tumulad tayo sa ating Panginoon, na sa ating sarili ay bigyan natin ng ang ating sarili at ang ating kapwa ng pagkakataon na magbago. Bigyan natin ng pagkakataon na ituwid yung ating mga kasalanan, sapagkat kung magagawa natin magbago at pagtuwid sa mga kasalanan, ito ang tunay na kaligayahan, ito ang tunay na kaligtasan, at ito ang tunay na kaganapan ng isang buhay. Subalit anong nagagawa natin? Katulad ng mga eskriba, marami sa atin na sa halip tulungan yung sarili at kapwa, ay hinahatulan natin ang ating kapwa. Nag-judge tayo ng ating kapwa. At dahil dito, gusto nating sirain yung ating kapwa. Sa ating mga Pilipino, sinasabi nila na tayo mayroong crab mentality. Yung crab mentality ay kung sino ang tumataas, ay gusto nating hilahin pababa, sapagkat ayaw natin siyang tumaas at tayo malampasan. Dahil dito, sinisira natin yung ating kapwa. Tignan natin ngayon sa panahon ng eleksyon o campaign para sa eleksyon. Yung mga politicians na sumisika at nangunguna, gusto nilang pabagsakin yun. Sisirain nila ang lahat nilang kaaway. Kung minsan yung paninira nila ay hindi na makatotohanan, sapagkat gusto nila na sila ang manguna. Kung ikaw ay tumataas sa survey sa eleksyon, pipilitin nilang ikaw ay hataking pababa upang sila ay manguna sa survey. Ang kaganapan ng buhay sa mga politicians na ito ay dapat sila ang manalo. Magkaroon sila ng kapangyarihan. Magkaroon sila ng control sa bawat tao. At kung maaari, magkaroon sila ng kayamanan upang sila ang manatili sa taas. Dito ay nagagawa nilang sirain ng kapwa at hindi sila sumusunod sa kautusan at kalooban ng Diyos na tulungan ang kapwa na magbago. Ang digmaan ngayon sa Ukraine, halimbawa, nakikita natin ang daming tao na nawawalan ng tirahan, tumatakas, ang daming tao, bata, matanda, na namamatay. Makikita natin ang buong lugar ay nasisira. Dahil lamang ito sa kapangyarihan, nagnanais ng kapangyarihan at kumontrol ng tao. At dahil dito, nagagawa nilang hindi sundin ang kalooban at plano ng ating Panginoon. Kahit sa ating pamilya, kahit sa ating mga communities, kahit sa ating simbahan, kung may mga taong naghahangad ng kapangyarihan na hindi naaayon sa kalooban at plano ng Diyos, dito ay magkakaroon ng pag-aaway. Dito ay magkakaroon ng pagkakawatak-watak at hindi magkakaroon ng tunay na pagkakaisa at kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, tularan natin ang ating Panginoon. Tularan natin ang ating Panginoon at lagi nating alalahanin ang sinasabi niya sa ating reflection ngayon. Hindi ko hinahangad ang kamatayan ng tampalasan, ang kasiraan ng tampalasan, kundi ang hinahangad niya ay yung panunumbalik, yung pagbabago, at magkakaroon ng tunay na kaganapan sa buhay ng isang tao. Ang ating Panginoon ay binigyan niya ng tunay na halimbawa ang lahat ng ito.
Sapagkat pumarito siya upang magbigay ng buhay na ganap at kaaya-aya sa lahat, sa paningin ng tao at sa paningin ng Diyos. Siya ay pumarito upang gamutin ang may mga karamdaman, gamutin ang mga may sakit, at hindi magbigay ng sakit sa mga tao. Siya ay nagbigay ng pagpapatawad sa mga makasalanan at hindi siya humatol sa mga makasalanan. Siya ay pumarito sa daigdig upang magbigay ng pagkakaisa at pagkakasundo at hindi pag-aaway at pagkakawatak-watak. Siya ay pumarito sa daigdig upang ituwid, gamutin, at ayusin ang buhay nating mga tao. Sapagkat dito sa buhay na ito, magkakaroon ng tunay na kaganapan at kaligtasan ang buhay nating mga tao. Minamahal ko mga kapatid, sa panahon ito ng Kwaresma, ay buong lubod nating tanggapin, buong kababaang loob nating tingnan at tanggapin ang ating mga kasalanan. Kung paano tinanggap ng ating Panginoon ang babae. At pagkatapos, binigyan niya ng pagkakataon na magbago at mabuhay. Ganon din tayo. Gawin natin sa ating sarili at sa ating kapwa. Tanggapin ang ating kasalanan at bigyan ng pagkakataong magbago tayo at ang ating kapwa. Kung paano binuksan ang ating Panginoon ang isipan ng mga eskriba at mga Pariseo upang malaman nila na sila man ay makasalanan at walang karapatang humatol sa kapwa. Buksan lagi natin ang ating isipan upang tayo makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, lahat ng ating kasalanan sa panahon ito ng Kwaresma, sabihin natin sa ating Panginoon, hindi niya tayo mahatulan, kundi bibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago at magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. At dito'y maaaring sabihin niya sa atin, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ito ang sinabi niya sa babae upang siyang magbago at magkaroon ng tunay na kaganapan, kaligtasan, at kaaya-ayang buhay. Pagkatapos ng aking pagbabasbas ngayon, ay naroon lahat ang isang announcement. Lahat ito yung mga activities ng Filipino Chaplaincy para sa Holy Week. At sana tingnan ninyo at kayo inanyayahan ko na makikisa kung magagawa ninyo, lalong-lalo na doon sa Good Friday na inaalala natin ang paghihirap, kamatayan ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Napakaganda na ang panyaya ng ating Panginoon na tayo makiisa sa pagbabago ng ating sarili at ng ating kapwa. At ito'y magagawa lamang natin sa pagkapatawad natin sa ating kapwa at sa ating sarili. At naway magpalain kayo ng kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mabayan. Salamat sa Diyos.